Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4. Quarter 4, Aralin 4. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa karapatang sibil at mga kaakibat na tungkulin. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Una, natatalakay ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan. Pangalawa, naiisa-isa ang mga karapatan ng mamamayang Pilipino. Pangatlo, napahahalagahan ang mga karapatan at tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Panoorin ang video ng kantang Bawat Bata na inawit ng Apo Hiking Society. Pagkatapos panoorin, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel. Una, ano ang diwa na nais ipaunawa ng awit? Pangalawa, batay sa awit, ano ang mga karapatan ng isang bata? Pangatlo, paano dapat pangalagaan ang karapatan ng bawat bata? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ang awit na Bawat Bata ay nagpapakita na ang bawat bata ay may karapatan na mahalin, alagaan at bigyang halaga. Batay sa kanta, may karapatan ang mga bata na mabuhay ng payapa, makapag-aral at maglaro. Dapat nating pangalagaan ang kanilang karapatan sa pamamagitan ng pagbibigay respeto, pagmamahal at suporta upang sila ay lumaking masaya at ligtas. Interpicture. Panuto. Suriin ang mga larawan at sagutin ang mga gabay na tanong. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang nais ipahiwatig ng mga sumusunod na larawan? Pangalawa, bakit mahalaga na mabatid ng isang batang tulad mo ang mga karapatan at tungkulin bilang isang mamamayan? Pangatlo, paano mo isinasagawa ang iyong mga karapatan at tungkulin? Ipinapakita ng mga larawan na bawat tao, lalo na ang mga bata, ay may karapatan mula sa pagkasilang at may mga tungkulin bilang mamamayan. Mahalaga na malaman ko ang aking mga karapatan at tungkulin upang matuto akong gumalang, sumunod sa batas at maging mabuting bata. Isinasagawa ko ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran sa bahay at paaralan at pagiging mabait sa kapwa. Ikalawang araw. Gawain bilang isa. Kwento mo yan eh. Panuto, pag-ugnayin ang mga larawan upang makabuo ng kwento. Tingnang mabuti ang mga larawan. Narito ang halimbawang kwento. Isinilang ang isang sanggol na may mga karapatan na dapat igalang at pangalagaan. Habang siya ay lumalaki, natutunan niyang ipaglaban ang kanyang mga karapatan kasama ang ibang mga bata. Sa tulong ng kanyang pamilya, siya ay pinalaki na may pagmamahal at tamang paggabay. Sa paaralan naman,
Patuloy niyang tinutupad ang kaniyang mga tungkulin bilang mag-aaral upang matupad ang kaniyang mga pangarap. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, word anagrams, panuto mula sa salitang mamamayan, karapatang sibil at tungkulin ay bubuo ang mga mag-aaral ng iba pang salita mula rito. Unahin natin ang salitang mamamayan. Bata, matanda, trabahador, magsasaka, magulang. Karapatang sibil, karapatang mabuhay, karapatang magpahayag ng saloobin, karapatang mag-aral, karapatang maprotektahan, at karapatang magkaroon ng pangalan. Tungkulin: sumunod sa batas, gumalang sa nakatatanda, mag-aral ng mabuti, maging responsable, at panatilihin ang kalikasan o kalinisan. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa, karapatang sibil, at mga kaakibat na tungkulin. Panghikayat na gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ito ay mga karapatang nakapaloob sa Saligang Batas ng Pilipinas na maaaring baguhin, dagdagan o tanggalin sa pamamagitan ng pagsusog dito. Ang sagot, constitutional rights. Pangalawa, nakasaad dito ang kalipunan ng mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Ang sagot, Artikulo 3, Section 1 to 22. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang maituturing na karapatang absolute? A. Karapatang mabuhay, B. Karapatan sa buhay pribado, C. Karapatang gumalaw ng malaya. Ang sagot, A. Karapatang mabuhay. Pang-apat, kategorya ng karapatan na kinabibilangan ng karapatang bumoto. Ang sagot, karapatang sibil. Panglima, isa-isahin ang mga uri ng karapatan. Ang sagot, likas sa bawat tao o natural, ayon sa batas o konstitusyonal, ayon sa nilikhang batas o statutory. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, pagmasdan ang mga letrang nasa larawan ng Wordle. Bumuo ng dalawang salita gamit ang mga letrang kulay berde at kahel lamang isulat ang nabuong salita sa iyong sagutang papel. Narito ang Wordle. K, A, D, A, P, C, P, A, E, G, S, L, I, B. Ano ang mabubuo nating mga salita? Ang sagot, karapatang sibil. Ulitin natin, karapatang sibil.
Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, tukuyin kung karapatang sibil ang inilalarawan ng mga pahayag. Isulat ang bet kung karapatang sibil at eme kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o notebook. Number 1, magsalita at ipahayag ang sarili. Ang sagot, bet. Number 2, makaboto at maiboto sa halalan. Ang sagot, eme. Number 3, karapatang mabuhay. Ang sagot, bet. Number 4, pumili ng propesyon at hanap buhay. Ang sagot, eme. Number 5, pumili ng relihiyon. Ang sagot, bet. Number 6, magkaroon ng tirahan at ari-arian. Ang sagot, bet. Number 7, gumanap ng tungkuling pampubliko. Ang sagot, eme. Number 8, magkaroon ng mabilis na paglilitis. Ang sagot, bet. Number 9, magpetisyon. Ang sagot, bet. At number 10, proteksyon laban sa sapilitang paglilingkod. Ang sagot, bet. Paglalapat at pag-uugnay. Everybody sing. Panuto, gumawa ng isang jingle na may mensahe ukol sa karapatang pantao. Gamitin ang rubric bilang pamantayan sa pagmamarka. Narito ang mga pamantayan: kaangkupan, mensahe at focus. 4 na puntos kung ito ay natatangi, 1 puntos naman kung nangangailangan ng ibayong pagsasanay. Kaugnay na paksa bilang 2. Ang mga karapatang sibil at tungkulin ng isang mamamayan. Ang bawat mamamayan ay may karapatang pinangangalagaan ng Estado at ginagarantiya ng saligang batas. Mahalaga na maunawaan na ang mga karapatang ito ay hindi absolute, kaya may kaakibat ito na tungkulin. Ang mga karapatang sibil ng mamamayan ay mga kalayaang dapat tamasahin ng bawat isa, tulad ng karapatang mabuhay, magpahayag, mag-aral at maging pantay-pantay sa harap ng batas. Mga karapatang sibil ng mamamayan. Karapatang mabuhay, karapatang magpahayag ng saloobin, karapatang magkaroon ng sariling relihiyon, karapatang mag-aral, karapatang magkaroon ng ari-arian, at karapatang maging pantay-pantay sa batas. Ang mga tungkulin ng mamamayan naman ay mga gawain na dapat gampanan upang makatulong sa kaayusan ng bayan, tulad ng pagsunod sa batas, pagbabayad ng buwis, at paggalang sa karapatan ng iba. Mga tungkulin ng mamamayan. Sumunod sa batas, magbayad ng tamang buwis, gumalang sa karapatan ng iba, tumulong sa kapwa at sa pamayanan, bumoto sa eleksyon, at maglingkod sa bayan kapag kailangan. Pagproseso ng pag-unawa, graphics connection. Panuto, suriin ang mga karapatan na ipinapakita sa graphics at sabihin kung ano ang kaakibat na tungkulin ng mga ito. Number 1, kalayaan na magsalita at magtipon-tipon. Number 2, karapatan sa malinis na kapaligiran.
Number 3, karapatan na maglaro at maglibang. Number 4, karapatan na pumili ng relihiyon. At number 5, karapatan na mag-aral. Ngayon naman, tukuyin natin kung ano-ano ang mga tungkulin ng bawat karapatan na ito. Una, kalayaan na magsalita at magtipon-tipon. Tungkulin, gumalang sa opinyon ng iba at gamitin ang kalayaan sa mabuting paraan. Number 2, karapatan sa malinis na kapaligiran. Tungkulin, panatilihing malinis ang paligid at huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Number 3, karapatan na maglaro at maglibang. Tungkulin, maglaro ng maayos at iwasang makasakit ng iba. Number 4, karapatan na pumili ng relihiyon. Tungkulin, igalang ang paniniwala ng ibang tao. Number 5, karapatan na mag-aral. Tungkulin, mag-aral ng mabuti at pahalagahan ang edukasyon. Pagproseso ng pag-unawa, bagay tayo. Panuto, basahin ang hanay A ukol sa mga tungkulin at piliin ang kaakibat na karapatan sa hanay B. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o notebook. Number 1. Magtrabaho upang kumita para sa pangangailangan. Ang sagot, H. Magkaroon ng sapat na kita at kabuhayan. Number 2. Gampanan ng buong tapat at husay ang napiling propesyon upang umunlad ang buhay. Ang sagot, G. Pumili ng propesyon o hanap buhay. Number 3. Maging mabuti at mapanagutang kasapi. Ang sagot, F. Bumuo o sumapi sa samahan. Number 4. Magpahayag ng katotohanan. Ang sagot, letter E. Malayang pagpapahayag. Number 5. Mapangalagaan ang mga pribadong ari-arian. Ang sagot, letter D. Magkaroon ng ari-arian. Number 6. Igalang ang pananampalataya ng iba. Ang sagot, letter C. Pumili ng sariling relihiyon. At number 7, ihalal ang mga taong may kakayahan, talino at karapatan sa posisyon sa pamahalaan. Ang sagot, letter B. Bumoto sa ayon tamang gulang. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, sumulat ng isang journal kung paano natin mapangalagaan ang ating mga karapatan. Gamitin ang rubric bilang pamantayan sa pagmamarka. Narito ang rubric, pamantayan, kaangkupan, mensahe at focus. 4 na puntos kung ito ay natatangi, 1 puntos naman kung nangangailangan ng iba yung pagsasanay. Pabaong pagkatuto, photo quote, panuto, basahin at pagnilayan. Para po sa lahat, ang pantay-pantay na respeto, dignidad, kalayaan at karapatan. Ulitin natin, para po sa lahat, ang pantay-pantay na respeto, dignidad, kalayaan at karapatan. Mga gabay na tanong. Una, naniniwala ka ba na ang lahat ng tao, anuman ang lahi, kulay ng balat, kasarian ay pantay sa karapatan? Bakit oo o bakit hindi? Pangalawa, bilang isang bata, may pagkakataon ba na pakiramdam mo ay hindi kinilala ang iyong karapatan? Pangatlo, magbigay ka ng isang karapatan mo bilang bata
at ang kaakibat nitong tungkulin. Pagninilay at pagkatuto. Panuto, ang bawat isang mag-aaral ay susundan ang prompts sa inihandang kartolina ng guro. Ipapasa nila ito sa kanilang katabi upang matapos at mabuo ang kaisipan. Ang karapatan ay, bawat isang mamamayan ay may tungkulin na at kaya dapat pagsusulit. Panuto, piliin ang angkop na tungkulin ng mamamayan na inilalarawan sa bawat pahayag sa pamamagitan ng pagguhit sa katumbas na emoji. Isulat ang sagot sa iyong araling panlipunan notebook. Narito ang mga emoji na iyong gagamitin. Puso, pagmamahal sa bayan. Wow, pagsunod sa batas. Malungkot na muka, pagtatanggol sa bansa. Haha, paggalang sa karapatan ng iba. At care, pakikipagtulungan sa pamahalaan. Number 1. Masigasig na nakikilahok si Alex sa clean-up drive ng kanilang barangay. Ang sagot, care. Number 2. Tumatayo at inaawit ni Juliana ang lupang hinirang kahit na siya ay nasa loob ng sinihan. Ang sagot, puso. Number 3. Maingat si Aidan sa pakikitungo sa lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha. Ang sagot, haha. Number 4. Nagbabayad ng tamang buwis si Percival. Ang sagot, wow. At number 5, sinusuportahan ni Leonor ang mga programa ng pamahalaan, lalo higit kung ito ay tungkol sa mga kababaihan at bata. Ang sagot, care. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!